Hello po, muli si Pastoral ng Shepherd Staff, no? Pag-usapan po natin uli bakit napakahalaga ng divine calling. Of course, mga kapatid, napag-usapan natin last topic natin about purpose again, but for pero ngayon pag-usapan natin na why purpose matters in ministry. Of course, number one, the purpose keeps leaders focused, no? Pagka alam po ng isang leaders yung kanyang i-purpose, of course, nakakapag-focus siya sa ministry. Ano po? Parang ganito po yan. Marami po ako nakita ng mga tumutulong as carpenter, as magpanday, no? Sa kanilang mga bahay. Minsan yung plies na gagawa natin pamukpok, hindi po siya dinesign para pampukpok, no? Pero pag ginamit mo siya, yung pliers pang ipit, mas efficiently magagawa niya yung work niya, yung purpose niya. Ganon din po yung kutsilyo, yung itak. Minsan ginagawa natin pampukpok yung itak. No, lalo na pag may papaluin, may ano, hindi po yung design niya, no. Pero pag nagamit mo siya sa tama, magiging purposeful yung kanyang design. So many distraction compete for leaders' attention. Totoo po 'yun, no? Sa ating pong trabaho bilang leaders ng simbahan, marami pong nakikipag-compete na distraction sa atin. And pag hindi tayo naging focus sa ministry kasi hindi natin alam yung purpose natin, no? Madadala tayo. Bigyan ko po kayo example. Hindi po tayo tinawag para pakinggan yung mga chismis sa loob ng simbahan, no? Ang trabaho po natin is dapat sa atin pa lang, patay na yung chismis. Kung marinig man po natin ito, dapat nagkakaroon na tayo ng corrections. Pwede na natin tanungin, bakit mo sinasabi sa akin yan? O o kaya i-divert natin siya na pwede ba kausapin natin yung concerned person, no? Dapat sa atin pa lang patay na yung chismis. Pero kapag hindi natin alam yung purpose natin, mas malamang sumali tayo sa chismis o ma-impluwensyahan tayo ng chismis. Ano po? And kaya nga, distraction competes now for a leader's attention. Mag-ingat po tayo dyan. Yung clear calling po, it keeps ministry centered on God. Pagka po alam natin yung clear calling natin, yung purpose natin, ipapanatili nito yung ministry centered on God priorities rather than public opinion or personal preferences. Napakahalaga po sa isang leader sa simbahan na ang focus niya yung ministry of God, yung centeredness of God's ministry. No? Yun po yung focus natin. Minsan nawawala tayo sa focus, nade-defocus ang Kristiyano. Lalo na pagka siya yung inaatake ng sitwasyon. Halimbawa po, halimbawa po tayo yung merong mali at nire-rebuke tayo, nire-remind tayo. Pero imbis na mag-humble down tayo, tagapin natin yung kamalian at magpatuloy na matuto. Hindi, ang nangyayari po, yung suggestion o yung reminders o yung rebuking, nagiging bitterness sa atin, hindi nagiging betterness. Dalawang klase po ang pagtanggap sa pagtutuwid, it make us bitter or make us better. It is our choice. Kaya ang leadership po, pag alam natin yung purpose, alam po natin na hindi natin basta pinapakinggan yung public opinion, especially kung negative ito, no? Kundi hindi rin natin papakinggan yung personal preference, but ang papakinggan po natin yung ating purpose, yung calling na tinawag kung paano tayo tinawag ng Diyos. Kaya po di ba sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of heaven and His righteousness, no? Lagi po natin tandaan na we have to seek God's kingdom over every situation, no? Na yun ang magdadala sa atin sa tamang relasyon sa Diyos, sa tamang purpose, ganun din po sa ibang tao. And yung leader po, a leader with purpose, continually lagi nating itanong as leader, na kung nakakalugod ba sa Diyos yung ating ginagawa, yung ating gagawin. And I have one reminder sa mga leaders palagi. Sinasabi ko sa mga leaders, kamusta kayo? Masaya ba kayo sa ministry nyo? And most of them saying yes. But that's not the right question. The second question I've asked is this: masaya kaya sila sa ministry nyo? Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all po.